yung pong nasa Nazarene, nasa harapan ko. Pero wala po siyang ang laki po niya, talagang para siyang taga-Middle East na tao. Ganun ang feature. Tapos, pero hindi ko po siya masyado makita kasi malaki siya. Nakahiga ako, hindi po ako makakilos. Wala siyang krus, pero naka-maroon siyang damit. Yung pong maroon na damit ng Nazarene. I wasn't able to say a word. Nakatunga nga lang ako. Slowly, nag-fade siya. Natalo po ako sa eleksyon kasi politiko ako. Lumagsak po ang aking negosyo. Nawalan po akong lahat. Hindi ko po alam kung saan pupunta. Na po yun? Talagang walang katapusang depressions na po yun natin. Paghawak po kayo ng Diyos. Pikit nyo na lang po yung mata nyo. Pagmulat nyo, tapos na yung bagyo. When I was growing up in Tanawan, life is simple. Napakasimple. Naglalakad ka lang papunta ng school. I went to a public elementary school, but I grew up in a private high school and in a private college in Manila na. But staying in Tanawan is parang andun yung essence ng isang buong simpleng pamilya. Madali lang yung buhay kahit maraming kulang. In spite of maraming kulang, laging you feel puno. Because at the end of a day, it's a one good night's sleep na TV lang meron. But it was not since I grew up. Mga medyo high school na ako nung nagka-TV na. So, I play with my friends ng patintero sa kalsada. So you can imagine, wala pang mga dumadaan simply because we can still play patintero. Very provincial at the time. Kasi nakapunta ako sa bahay niya. Yeah. It's a progressive town now. Is it town? It's a city now. Now it's a city. Oh. And it's a hustle and bustle of a city na talaga. Your father is a military, right? Yes. My father, I grew up in a military family because my father is a military man, and then my mother is plain, beautiful housewife. She's beautiful. Yes. In and out. I've seen her. Yeah, she's 92 years old now. She's 92 and beautiful and strong. Beautiful 92 years old. In fact, in mind and body. Yes, today, naka-confine siya sa hospital, pero for me, no worries. Yeah. Because given 92 years, 92? exceptionally blessed, right? Yeah. So all I ask God for my mom is peaceful death. Yeah. And if ever she'll be given few years more, 100 years. I don't want to count 100 years. I would just have to say 1, 2, 3. Great. Is blessing. That's very and good. I just hope na it would be memorable, happy more years with their children. Kasi 92 na is more than a bonus. It's really, ultimate blessing. I could say. How many siblings do you have? We are 8. My eldest sister died already, and my youngest sister died too. But second to the youngest. Second to the youngest. How was it like in the family being second to the youngest? Yung namatay second. Pampered ka ba? Pampered? No, I'm fourth child. Fourth child. Okay. So it's my sister. I'm the fourth child. Okay. So middle child. Growing up, hindi na ako napapansin masyado. Yeah, kasi siguro puro daughters 4 kayong daughters. Siguro sa daddy ko is looking for a son. So tamang-tama yung pang 5th and 6th, both my brothers, parehong lalaki. Tapos yung sister and sister again. So we're 8. So yung Did you have regrets about it? Na parang hindi ka you're being a middle child? Before I have hang-ups because ang talagang very, very close ako is we have an adopted brother, yung eldest. Siya yung parang nagpa-pamper sa akin lang sa family, and then my eldest sister, but not my mom anymore. In fact, it's not that I'm not close to her because she's a busy housewife siguro, having 4 kids in a row, and then nung dumating yung brother ko, so siguro they're so excited to have a son,
Ganon. Siguro maybe it's just ang hang up, it's just my mere That imagination happens. and feelings na hindi ako masyado napapansin kasi meron na akong kapatid na lalaki and puro kami babae, ako ang pinakabunsong babae. Pampered naman ako ng mga sisters ko. But I grew up na I'm a very religious girl. Religious community, yung pa-family mo, how religious were they? No, my family is not really that religious. But hindi ko alam kung bakit. Since grade school, I go to church every day. Every day? Every day because my school is just beside the church. Okay. So I go That to is church. nice. But not all elementary students then go to church. Oh, yes. But I go to church. And I don't even know why I'm going. But I saw the nearby school, which is a Catholic school, on a Wednesday, they would pray the novena to our Mother of Perpetual Health. And nakikisabay lang ako. Okay. I didn't even know what That's novena rare, is that because for a child. And Yeah. that's rare. And I was We're talking grade about 1, grade 2, grade 3. Years, no? I just, that's why I love Saint Therese too. Yeah. Because si Saint Therese, nung kinausap siya ng Mother Superior niya, ano yung ginagawa mo dito? Di ba pinaglilinis ka nitong simbahan, yung mga pews, ganito. Sabi niya, hindi sabi sa akin ni Jesus, dito lang daw ako, ganyan-ganyan lang ako. That was how I grew up. Lagi ako lang nasa church, tapos sasabihin ko lang dun sa mga image, hindi ko sila kilala. I don't even know sino yung God the Father na image, kung meron, yung Jesus, yung Saint John the Evangelist kasi ang aming patron saint. Yeah. So, hindi ko alam na si Saint John Evangelist yun kasi hindi naman ako Catholic school eh. Okay. So, in a public school, hindi kayo masyadong maraming That's right. religion. Wala Ito. kayong religion. Ito. But, yung eldest sister ko is a legionary. So, on a Saturday, tinuturoan kami mag-grocery, magsisimba kami ng Sunday. So, yon. Saka slowly ko na-learn. Until nung nag-grade school ako, until nung mag-high school ako. High school ako, second year high school ako, I'm already a member of the Daughters of Isabela. Wow. The Daughters of Isabela is now the Daughters of Mary Immaculate Oh. International. So, Yes. even before, Yun, bata kaya ka nga, bata pa pala ako, maglilid na ako doon. Kaya ako ang bilis kong naging regent ng Daughters of Mary Immaculate International, ng DMII. Kasi We will come talagang, to that's a very exciting part. We will come to that. But did you have your college in Batangas also? No. In Manila na? in Manila, High school high school in in Batangas. Batangas and college in Manila. How was it like nung nag-college ka apart from your family? Where I am staying with my sisters, so parang pareho In lang. Manila. Yes. Manila. My sister before me is college too. Tapos yung dalawa, they're working. So, the four of us stays in Manila. So, parang walang difference except that I got to see my mother and my mom only on weekends. So, umuwi ka? Yes, I have to. Saturday and Sunday, I stay in Batangas. Did you have suitors? Being probinsyana, coming to Manila? I didn't have boyfriend. I have crushes, of course, which is natural. Maybe elementary, mga grade 5 na ako nagka-crush. Tapos, hindi ako nagka-boyfriend ng high school, pero meron akong crush. Pero nung college ako, hindi ako nagka-boyfriend. Nagka-boyfriend ako, second year college na. Okay. Second year college? Second year Wow. college. Pero, probinsya ko. Pero it is a very restricted one. Hindi ko During alam that time, how it pakahigpit, is. no? Yeah, because I'm staying with my sisters, remember? Yeah. So, no dates, no anything. Mahigpit sila. Boyfriend ko lang. So, we see each other dun sa province ko on Saturday, magkakanta-kantahan. That's all that we have. Mahigpit ba sila, mga sisters mo? Lagi may chaperone. Well, hindi naman chaperone kasi I don't go out eh. So, Okay. no time for me to be chaperone. Hindi sila mahigpit because alam nila na Responsible ka. alam nila na I go home after class, I only go to class, then I have my share of my gawain sa bahay, ganon, and very studious ako. Consistent honor student ako from grade 1. Sana all. Yes. And then in college you finished. What was that? No, I didn't finish college. Okay. No problem. I was an undergraduate. Siguro konting-konting third year, you can consider me graduate na din. Of Except course.
except for some completion. Okay. Hindi lang ako nag-march pero I was able to finish Great. yung aking mga subjects. Kaya lang hindi ko naranasan yung gumraduates because I have mga leftovers na mga subjects pa na I need to really settle with. Pero you know, I have to work because we're not rich. Yeah. So I have to help my parents. And then my dad gets sick. So I really have to work. Is he still around? No, she's dead already. Is He is dead already. He died 22 years ago. All right. 23 years ago na ngayon, 2024. You said you have 4 kids, no? Tama po ba? 4 ang anak niyo. I have 4 kids. I have 4 beautiful kids. They are God's precious gift to me. Yeah. When I went to college, I had to stop to help my parents because my dad got sick. And then, maraming ibang pangyayari doon sa buhay na ng mga sisters ko. But to me, I work. I joined a dance troupe to Japan. Kailan yan? Dalaga po kayo? Yes, 19 years old. I went to Guam to join a dance group. No? Training, doon ang training yun. Yeah, but instead of working as a dancer, I landed because I speak good English and I speak a little Japanese. So I landed on a Japanese hotel to work. Oh, okay. Pero for short while until na-learn kong mag-business because I used to draw dresses and costumes Design. and everything. Design. So I designed. This was on So- the 30s, hindi naman. Mid-20s. No, 30s na ako noon. 20s na. So you were into So- designing before you enter entertainment. And then Yeah, I had my designing. first child when I was 30 years old. Oh, that's fine. Very late. For some, that's late. No? Very late. Had I not got pregnant, kung hindi ako nabuntis, hindi ako magkakaasawa. Because that's the only cue. That was the stumbling, that was the pick up point there. That, I have to settle down because I'm going to have a kid. So I said, okay. So, sobrang inspired ako. Nakatutok ako sa kanya. Kasi syempre, first child ko. Though meron akong yaya, hindi ako marunong diaper, hindi ko naranasan yon, magtimpla ng formula, milk, you know. Hindi ko alam yan, hindi ko alam mag-take care. Pero lagi ako nasa tabi niya, alam ko yung first vaccination niya, alam ko yung lahat ng medicines niya. I know when she has cough, and Hands-on pa rin kayo. hands-on pa rin ako. And you know what? I was 3 months pregnant when I'm still working. Naghahatid ako magtuturo ako ng mga dance troupe sa Japan. And I'm bringing, kasi nga may tahian ako, dala ko yung mga costumes at saka mga gowns at mga damit na dala ko. I had this, bleeding sa airport. Oh, my. So, siguro mga 5 days na ako sa Japan noon. So, I readily called my OB and she said, you have to come home kasi mami-miscarriage ka. So, I have to leave everything behind. Punta ako ng airport, emergency flight ako, going to Manila. You're so brave. Sa awa ng Panginoon Diyos, I'm a brave woman. You are. Kasi, blessed, sobrang guided ako siguro. I saw Mama Mary when I was 5 years old. Nakwento mo yan. Sometime ago, nakwento mo yan. Yeah. I want you Hindi to- ko pa alam yon. What happened? Hindi ko alam yung Mama Mary pala siya. Kasi parang dull siya, nandun sa... Kasi yung tulugan namin magkakatabi sa hallway ng aming bahay. So yung magkakatabi kayo sa probinsya matulog. Simply because ako ang pinakabatang babae, late ako natulog. Pagising ko, nag-uusok yung bahay namin, nakala ko nasusunog. Tapos nakakita ako ng image ng Fatima. Pero hindi ko alam kung anong image yun, anong Fatima or whatever. Basta alam ko parang may dolls. Tapos sabi ko, normally, sumasama ako sa nanay ko pagka Sunday magsisimba. Kasi maraming puto doon sa yung pondohan sa harapan ng church. So, kakain. So, sabi ko sa kanya, Nay, nakita ko yan sa may bintana natin. Because yung... Sa bintana? Sa may bintana. So, yung nakita ko is the image of the high school na Catholic school na ang pangalan is Our Lady of Fatima. Oh. So, that's the Fatima. That's why meron akong Fatima na 38-year-old.
Wow, 38 years old. Yes, 38 Yung year nasa old altar na. niyo po. Yun, nasa altar ko. Pero ano lang siya, Did you say anything? O nakita niyo lang siya? 1984 ko siya dumating sa buhay ko. I didn't say anything because hindi ko alam. Basta, na ano lang ako. Tapos, ang kintab-kintab hamog-hamog, no? niya. Hindi, from the usok siya talaga. Kaya akala ko nasusunog yung bahay. Ang kintab-kintab niya. Tapos, something round is running on her hand. Hmm. It isn't a rosary. Or is it a rosary? How do I know? 5 years old? Yeah. I haven't touched a rosary then. Alam ko lang may rosary because yung ate ko is legionary. Di ba? Oh, I see. Pero hindi yung kagaya dun sa bahay na bawat isang membro ng pamilya may rosary. Wala kaming ganon. But until now, dala mo yung memory na yan, no? I mean, for a 5-year-old, Hindi. pwede lang makalimutan yung... Kasi, kinuwento ko sa mother ko. Oh. So they keep on repeating that story. Sinasabi nila sa mga kapitbahay na yung anak ko na yan. Until nakalakihan ko na nangyari pala sa buhay ko yun. Wow. Sinabi ko daw sa kanya na may bilog sa kamay na ikot ng ikot lang. Na very bright. And she's beautiful. I can remember. She's beautiful pero I cannot describe how beautiful she is. Not like my Fatima. Maybe resemblance, I don't know. Yeah. But I just know magandang doll. You know, a 5-year-old only Yeah. would know a beautiful doll. Kasi that's a dream of a 5-year-old girl. It's to have a very, very beautiful doll. In the church, we call it a vision, no? How did it strengthen you? Yung vision na yan, all throughout your life? Because yun ang kwento ng mga kapatid ko at mother ko paulit-ulit until I grew up. Inalam ko kung sino siya sa church. And I come to her every day. Because I go to church every day. Even until high school. Wow. I really go to church every day. Kahit naggulong-gulong-gulo ang buhay ko. College, may mga lapses. Pero when I was in high school and grade school, I go to church every day. I go to church on Sundays, naglalakad ako from my hometown to the city now, to the town proper, na meron lang isang church. Lakad ako, papunta at saka pauwi. Rain or shine on Sunday. And then, I know that when you go to church, you dress up properly and Yes. beautiful. So I borrowed the blouses of my sisters kasi I don't have so much dress. Because I have to be beautiful. And then magre-report ako kay Mama Mary. And she's the only one I know. Kasi from the vision of what I know, from the kwento ng mga mother ko na nakita ko siya. So hanggang ngayon, do you believe yung bahay namin hindi giniba yung Bintanang yun. yung bintanang yun. Until now, yan ang bintana ng bahay ko sa province. That's, nung Saturday, nandun ako nag-join ako ng reunion. Pumunta ako dun sa bintana because sabi ko, ito yung bintana na memorable sa akin. Hindi napakatibay mong tao, napakatibay mong babae, also because of Mama Mary's hand guiding you through. Kasi pag nagdadasal ako dun sa Our Mother of Perpetual Help, di ba nakaganyan siya kay Jesus? Abo. Hahawakan ko din yung hand niya, ilalapat ko yung hand ko sa hand niya, sasabihin ko, at i-duplicate mo, kokopyahin ko yung hands mo, sana may hands din ako na as powerful as you. And then when I have my children, I always hold Mama Mary's hand. Teach this hand, this sinful hand. Teach this ordinary hand. Let me bring up my children a good way. Salamat sa Panginoong Diyos. I have good children. Kahit na may mga flaws ang children ko, they're very good children. Yes. They are my gems. I'm so happy. I cannot thank God for more. And God gave me enough provisions. Things that though I don't have para ibigay ko sa mga anak ko, maialay ko hindi lang sa anak ko, sa buong pamilya ko. Anong nagbago sa iyo personally nung nagkaanak kayo? Hindi lang isa, ang apat pa. First child ko pa lang, no smoking. Kahit na smoke ako, konti-konti lang. Pero hindi ako heavy smoker. Yeah. Total cut off. Wow. No drink. Total cut off. Stay in the house. Walang barka-barkada. That's Totoo. radical. Talaga. That's radical. Stop. I am now a mother.
I didn't think it's possible for Well, a person. of course, I know I couldn't do it without God's help because I said, I've always been praying, lead me, lead me. Yeah. So, talagang hindi ako iniligaw. Talagang, kung, parang bang ganito, dinala ko the way na ako yung nagdasal. Binigay sa akin kung papaano ko dinasal. That's why, until now, lahat, di ba, I'm telling you nga, yung Facebook ko, wala kang makikita doon kumain ako sa ganitong restaurant, o masarap itong sangyup dito, o may bago akong damit, or nag-attend akong party, or kaming kaunting-kaunti, lahat lang is, I want to share to the world, to the people I know, to my friends in Facebook and in anywhere, in whatever social media, I may reach them, that prayer is the answer and prayer is the only key to everything. Would you believe na even if I am so very, very busy, I go to the adoration chapel every day before I do my business. Wow. I go to the adoration chapel every day before I go to my business, before I start anything. Doon talaga siguro ako talaga nakatusok. Doon ako nakaangkla. Kaya siguro alam ng Diyos until now na hindi ka maliligaw din. Hindi ko pinagmamalaki. Ako isang makasalanang babae, makasalanang tao, makasalanang nanay. All of us, I know. Pero hindi ako maligaw-ligaw, hindi ako mawala because yung fulcrum ko siguro yung aking center. You always go back. Lahat ng tentacles ng kawalang katarantaduhan ko, etong buong ito, doon nakaano, yung tentacles lang ang namamatsyal. Pero my whole being is rooted there. I believe. I'm one person now na sa pangalan ni Jesus, sa sobrang grasyang binigay niya sa akin. You're free. Ano namang kawalanghiyaan ko na gusto ko pang gumante or may bitterness pa ako dyan sa taon na yan na ilang taon nang nakakalipas, di ba? Diyos ko, kung ako nga pinatatawan everyday ni Kristo, anong karapatan ko na hindi siya i-let go? Alam niyo po, nung unang nag-a-attend ako ng mass everyday, naka-duster lang ako, naka-tsinelas, hindi po ako nag-toothbrush, hindi ako naliligo. Punta lang ako ng punta. Kaya nga po dun sa simbahan na ina-attendan ko, ang biruan po lahat ng parishioner dyan, nabili ko na yung area na yon. Pinsan po pag dumadating ako, ibinibigay po sa akin kasi para pong na-entitled ko na akin po yung pwesto na yon. Alam nyo po, parang akin na, napamana sa akin. Kasi po doon ko po pinick up ang buhay ko at wala pong akong gagawang measurement ng pasasalamat. Ang isang salamat po hindi enough at ang 10 hindi pa rin po enough para sabihin ko sa Panginoon na salamat all the while na nahihirapan ako. Akala ko, nag-iisa lang ako. Napaka-unselfish ko noon. Hindi ko inisip. Habang naglalakad pala po ako, kaya tama yung nilalakaran ko. Kasi, dala-dala pala po ako ng Diyos sa palad niya. Yeah. Hindi pala po ako sa lupa naglalakad. Sa palad ng Diyos. So pupunta ako sa simbahan, ilalaglag niya ako doon. Dadamputin ulit ako ng palad niya, iuuwi niya ako, manunood ako ng Korean telenovela, kakain, tutulog. Gigising na naman ako for many months, almost years. Hanggang sa ako na po yung sister niya nyo ngayon. Isang matagumpay na nanay, isang matagumpay na Kristiyano, isang matagumpay na babae. Kilala ko na po ang aking pananampalataya. Ipinagmamalaki ko ngayon na ako ay nakaangkla sa pananampalataya ko sa isang makapangyarihang Ama na ako ay akap-akap ng mga anghel habang ako po nakaakbay sa akin ang aking kapatid na si Jesus. Habang ako po pinapanood ng aking Mama Mary, ang isang babae na kilala ko. Hindi ko pa siya kilala na niya ako. Hindi ko pa alam mag-pray sa kanya, inaalagaan na niya ako. Hindi man po tayo po pwedeng maging kasing swerte nang dumating sa akin.
Pero ano pa man po ang meron ka ngayon sa iyong dinadanasan, maniwala ka po. Laging may katapusan ang lahat. Laging sisikat at sisikat po ang araw sa likod ng bagyo. Sa likod po ng bagyo, maniwala kayo sa akin, may araw. Alam niyo po ang inspirasyon ko dyan. Pag ako'y hirap na hirap, pinipikit ko ang mata ko. Ini-imagine ko na ako ay parang isang agila. Lilipad ako ng lilipad. Lilipad ako kahit hindi ko kaya. Kasi yung bagyo, ipupush ako pataas. At pag ipinush po ako pataas, dadating po ako dun sa mataas na mataas. Mataas pa po dun sa bagyo. Nakikita ko na po yung araw dun sa taas. Kasi di po ba yung agila at ganda ng mata. Yun po yung lagi kong kinokopya. Nagiging agila ako. Na yung agila, kahit gaano siya kalakas, manghihina siya sa bagyo. Pero kasi mahal siya ng Diyos, yung bagyo mismo, yung hangin ng bagyo mismo ang mag-lift up sa kanya. To a point, when God's hands po nakalawit, hindi ka na po mahuhulog. Hawakan ka. Paghawak po kayo ng Diyos, pikit nyo na lang po yung mata nyo. Pagmulat nyo, tapos na yung bagyo, meron ng tawa sa ngiti sa labi nyo. Makakapagsalita natin po kayo ng kagaya na sinasabi ko ngayon. Kaya ako po ginusto itong interview na ito. Gusto ko pong isigaw sa mundo na napakabait ng aking Diyos. Ang dami ko pong pinagdaanan. Hanggang ngayon po, dumadaan pa rin po ako. Kasi wala naman pong katapusan yan habang nabubuhay. Ang buhay po ay laging magkasama ang lungkot at saya. Hindi po laging saya lahat, hindi naman po laging lungkot lahat. Pero kung ikaw, meron pong nakahawak sa iyong Panginoon sa gitna, hindi po tayo aabuti ng palutang-lutang lang. Hindi po papayag ang Diyos. Sa buhay ko po, hindi niya ako pinayagan. Minsan nga po, sinasabi ko na, Panginoon, salamat, ang bilis. Kaladasal ko lang po, wala pang minuto nandiyan. May sagot. Alam niyo po ako, sa marami na din pong taon, may apo po akong isa, nasa Canada, ang isa po nandito sa Pilipinas. For their privacy, hindi ko na po sila itatouch yung maligaya po sila sa kanilang nanay at saka mga tatay. Yung pong mga apo ko, nadagdag pong napaka laking rason kung bakit gustong-gusto kong maging mabait na tao. Ako po 66 years old na. Bonus na nga po eh. Pero yung mga anak ko po at mga apo ko, mga bata pa pong nagpapamilya, binata pa po yung dalawang anak kong lalaki, dalaga pa yung isa. So, mahaba-haba pa po yung laban sa buhay. Gusto ko po magdeposito ng mabubuting bagay para po pag humihingi ako sa Diyos, hindi po nakakahiya. Kasi po, kung lagi tayong kabarangbaduhan at kasamaan ang ginagawa, anong karapatan natin lumapit sa Kanya? Para po yan yung pagkainhiwala yung kambing at saka yung mga tupa. Sasabihin ng Diyos, sino ka ba, Len? Hindi kita kilala. Kumatok ka ba? Yun lang po. Katok po kayo. Huwag po kayong matatakot na hayaan nyo pong ang Diyos ay maging Diyos sa buhay nyo. Huwag nyo pong lalagyan ng limitasyon. Sabi nyo po, gusto kong magkabahay na may swimming pool kung yun po ang karapat-dapat at gustong ipagkaloob ng Diyos. Kahit na hindi kayo kumilos po, gagawa po ang paraan ang Diyos na kung paano magiging sa iyo yan. Kasi hindi po matalino ang tao, hindi po maganda, hindi po magaling. Lahat po ng meron tayo, awa, habag, grasya ng Diyos. Kung wala po ako po yung buhay ko, lahat po, awa at habag lang po ng Diyos ako. Awa at habag po ng Diyos sa bawat
Pagkising ko po, nagpapasalamat po ako sa kanya sa awa niya. Naaawa lang po siya sa akin kasi pag nagdadasal po ako, humihingi po talaga ako ng awa sa kanya. Alagaan mo po yung mga anak ko kasi hindi ko po maaabot yung mga anak ko 24 hours a day. Kasi baba po na yung dalawang anak ko nasa Canada at layo-layo. Sa dasal ko lang po sila naaabot. Yung dalawang anak ko pong lalaki, may sarili-sarili na pong buhay. May sarili na silang tinitirhan. Una po masakit sa akin, pero ang grasya po ng Diyos, tinuruan po niya akong aksipin ang mga bagay na yan, na sabihin ko sa sarili ko na, ayaw mo ba yan, Len? Nakikita mo na nabuhay ka pa. Marunong nang mag-survive ang mga anak mo. Tingnan niyo po, dati po, naghihimutok ako. Lagi akong malungkot. Binigay po sa akin ng Diyos yung ganong katwiran. Ngayon po, pinagaan niya ang aking damdamin. Salamat sa guidance. Siguro nga po kasi, napakalaking bagay nung maliit pa lang ako. Lagi akong tumatakbo sa Diyos. Kasi nung lumaki po ako, na hindi ko alam kung saan ako pupunta, God, thank you for your grace today. This is the only time na naisip ko ito. Siguro po kasi lagi ako pumupunta sa Kanya. Kaya nung mga time na hindi ko alam kung paano babalik at pupunta sa Kanya, siya ang naghanap sa akin. Ako po ang hinahanap niya. Mga puso. So, lumuhod ako sa harapan ng Nazarene. Sabi ko sa kanya, kaya mo pala ako pinapunta ngayon. Gusto mo tayong dalawang Valentines. Kaya mo po, hanggang sa lagi pong kaya ng katawan ko, hindi po ako hihiwalay. Until now po, I have the devotion to the Black Nazarene. Ako yung promise ko po sa kanya, hanggang pong kaya ng aking paa, kaya ng isip ko at ng aking katawan. Pupunta po ako sa Yobas at nasa Pilipinas po ako. Kasi pag dinala niya po ako sa Canada, where my daughters are residing now, ginusto na po niya yon. Dala ko po siya sa puso ko. Gagawa po siya ng paraan na magkikita kami doon. Ang first ko pong tinatanong sa mga anak ko ngayon is, how far is a church? 10 minutes lang, ma. Kasi yun ang aking requirement. Yeah, basta malapit na simbahan. Kahit sa palo pa yan. Kahit saan, kikita tayo. Kita nyo po, punong-puno ang bahay ko ng images and pictures and lahat ng pwede kong mag-represent sa aking Jesus, sa Mama Mary ko. So, sabi ko, saan ko kayo dadalhin? Yung Mama Mary ko po,
Yan po yung lagi kong unang hinahanap. Sa kanya ko din po ibinibili ng aking mga anak at ang aking bahay pag aalis ako. Kasi parang siya po yung my other me. Siya po yung aking katapat. Mama Mary, hindi ako kasing ganda mo, kasing banal mo, kasing buti mo. Pero wala akong idolong pwedeng sabihan bilang babae kundi ikaw. Kaya po yung where do I go from here? From here, what do I wish? Where do I wish and what do I wish to be from here? Maybe I can answer. But where do I go from here? I lay my life, I live my life in the hands of my God. Siya pa rin. Minsan akong nawala, hinanap niya ako. Forever ko siyang hahanap. At alam kong forever ko siyang makita. Because as I look for Him, He also looks for me. That's why there is always a point in my life where we always see each other. At yun yung at yun yung togetherness namin. When I pray, He looks for me and I look for Him. Wow. Nafe-feel ko po siya. And you understand each other. And nafe-feel ko po siya. You had a prayer that you taught me some time ago na kapag naiinis ka o nasasaktan ka, you just tell the Lord, Lord, hide me in your secret Yes. heart. Paborito ko po yung wounds ni Jesus. So whenever I feel afraid, whenever I have problems, I feel pain here, I will hold the pain and I will hold my other hand on the wound of the shoulder of Jesus and will say, by this mighty wound, I will be healed. Jesus, alam ko itong wound na to. Itatago mo ako from my fears, from my problems, from my cries. I cry a lot. I'm a crybaby. I feel may authority akong ipamigay siya. Kasi the divine mercy told me, look for souls. Bigayin mo sa puso ko ang mga souls. Kaya binibigay ko din yung puso ni Jesus sa lahat ng tao. I always give them, even my children, my everyday prayer is, embrace my children and grandchildren, my families and my siblings and their families, especially my inay, and make them more prayerful and God-fearing. Paano binago ang puso mo ng puso ni Jesus? Opo, sobra, Father. Pinipm ko po siya everyday. Ang isang mas po ng Quiapo, mag-PPM lang po ako lahat ng comments, lahat ng prayer ko, isang buong mas. Lahat po ng dasal ko, lahat pinagdadasal ko sa Sacred Heart. Ang huling prayer ko po dyan Viva Nazareno, Viva Nazareno, Viva Nazareno, Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, I love you po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, maraming salamat po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, please bless today and thank you for yesterday, Amen. Yan pong 4 na prayers na yan, ang mahabang prayer ko na lahat pinipm ko kay Nuestro Padre Jesus Nazareno. Every day, Father. And then after my one mass na nagtatype ako sa kanya, magmamas na po ako ng tunay. Yung lumuluhod ako, yung sumasabay ako sa misa. Wow. I wake up at 5 o'clock. On Fridays, I wake up at 4 o'clock. Because Quiapo Church is open at 4 on Fridays. But I wake up at 5. Si Father Arellano is by Suki at 5 o'clock. At 6 o'clock is Father Sescon. Or sometimes si Father Demoy. Jupiter, si Father Jupiter. And then 7 o'clock si Father Sescon. Sunod-sunod po yan. So, pag po ako ay nagtatrabaho, bukas lang po sa Mass ng Quiapo yung aking. Kaya sobra po akong nasasayahan. Gusto ko pong i-share sa lahat ng nanonood ng aking video at makakapanood ng video ito. Ako po'y nag-iisa sa buhay. At sa bahay. Pero
Ang kasama ko po, 11 misa ng Quiapo Church. Ano po, mga 6 na Divine Mercy Chaplet. Ngayon po is 1,389 days ng banal na oras sa Santa Cruz Church mula po nung nag-pandemic. Wow, alam niya. Kasi sinusundan ko po yun. Very good. Currently, you're still working for society, no? You're working with... I'm working po, I have. Do you think God is using you in that Opo, way also? alam niyo po, ang tingin ko po sa work ko is a ministry. Ang tingin ko po sa... What do you exactly do? Para lang po Ako po ay merong isang maliit na security agency. Makukulit po ang mga security guard, pero para ko po sila mga kapatid at anak. Ako din po ay nagtatrabaho sa isang congressman. Nagbibigay po kami ng maitutulong at yun po ay ministry sa akin. Pero ang pinakamalaki pong mahabang trabaho ko po sa buhay is ako po'y nagtatrabaho sa aking church, St. Joseph Gagalangin Church. Ako po, pag First Friday, bukas po, nandun na po ako ng 4 o'clock kasi po merong adoration, exposition of the Blessed Sacrament, novena ng Sacred Heart, tapos may mass po, meron pong lahat ng kaloob noon. Tapos mamaya pong gabi, meron pong vigil kasi Kuresma ngayon. Sa inyo pong mga nanay, tatay, mga ate ko, mga kung sino po ang mararating at sa grasya ng Diyos ay makakakita ng video na ito. Maniwala po kayo. Seek ye first the kingdom of God. At ang pangako niya po na all the rest will be added unto you. Huwag niyo pong pagdudahan. Huwag niyo pong tawaran ang kayang gawin ng Panginoong Diyos sa ating buhay. Hindi ko din po alam na dadating ako sa ganitong pananampalataya. Kahit po sa pamilya ko, alam nila. Minsan po, may mga kasayahan. Alam po nilang hindi nila ako isasama. Kasi po, bawal sa akin. Kasi ako po ay namamanata na gusto ko pong igalang ang paghihirap ng Diyos sa Kuresmang season. Yun po ay bilang paggalang sa Kanya. Pero hindi po enough yun. Ang pagbabago po ng ating loob, ang pananibago po natin sa ating kapwa. Kaya po pag ako, meron po akong kasama sa bahay na alam kong hindi kami magkakasundo at mag-aaway kami, sinasabi ko po na maghiwalay na lang po tayo kaysa po ako ay maging subject dun sa pagkakasala at kayo din po ay sa ganong paraan. Tama po yung puntos na kung alam nyo po na ang inyong pupuntahan, ang makakasama nyo, ang inyong kukuhain, ay magiging pamamaraan na kayo ay magkakasala sa Diyos. 1 milya pa lang po, iwas na, iwas na. Alam naman po natin yun eh. Iwas na. Kasi pinagdasal ko po yun sa Diyos. Sabi ko po, take the whole of me. Take my heart, O Lord, and make me free. Kaya po malakas ang loob ko mamigay ng puso ni Jesus. Kasi po, may kanta pong ganito. Saan man ako pumaling, ika'y naroon. Tumalikod man sa'yo, dakilang pag-ibig mo. Kahit na ako ay tumalikod, hahanapin ka ng Diyos at itatapat sa iyong puso. Yung po yung kantang yon, ang dulo is itatapat sa iyong puso. Kaya po malakas ang loob kong mamigay ng puso ni Jesus. Kasi pinagmamalaki ko po at buong pasasalamat sa Panginoon sa langit na naibigay ko po ang puso ko kay Jesus. Kaya si Jesus po, binigay niya yung puso niya sa akin. At gusto ko pong ibigay sa inyo. Hindi po kailangan mag-stop po sa puso ko ang puso ni Jesus. Karapatan ko pong ibigay sa inyo. Ilapit sa inyo. Yun po yung pusong pwedeng mag-angat sa inyo sa depresyon. Ibigay sa inyo ang inyong pangangailangan.
punuin ang inyong pangungulila. Hanapin ang inyong naliligaw na landas. Tukuran kayo sa mga panahong gumegewang-gewang kayo sa hirap ng buhay. Lahat-lahat po, kagaya ng lahat ko nakita. Salamat sa Panginoon. Panginoon, hinanap mo ako. Ginawa mo kong ganito. Tulungan mo akong laging ganito. Masaya po ako sa ganito. Gusto ko po yung ganito. Huwag mo po akong kukunin sa ganitong bliss. Tulungan mo po akong lagi nasa ganito. Maging inspirasyon at daan para sa paninibago ng mga nanghihinang puso. Jesus. I loved it when you said earlier na gusto mong maabot ang mga anak mo through your prayers. Yes. You mentioned some time ago na yung bunso mong anak na crush. Yeah. And then it was a Coach ko miracle. po. It was a Yeah. miracle, no? It was 2018. What happened there? Ano po yung kotse? Total wreck, door cannot be repaired anymore. Tapos meron siyang 3 nasa likod niya. Lahat basag yung ganito, sira yung ganito, may clot sa brain, yung spinal cord, mayroong sprain, nasa medical city sa Pasig. Yung anak ko, not a crash, not even kaunting good list sa katawan niya, wala. Siya po yung nagdadrive. Oh my God. Yes po. And you feel it was because of how you prayed for your children. Because, pag umalis na po yung bunsong anak ko, maglalight na po ako ng candle. Pakisundan niyo po ng light ang anak ko. Hindi ko na naman po sa anak ko saan siya pupunta. That's why po ako, maraming kahong-kahon ng sperma blessed candles. Kasi po, pag may lagnat yung apo ko, dire-diretso po ako magsindi ng kandila. This year, I had 3,800 candles. Wow. That's a lot. For the whole year. For the whole year, yeah. Because I light more than 10, minsan. In a day. In a day, if I light 10, that would be 3,650 in 1 year. Yeah. Dami, no? Minsan po, pag may meeting po ako, nakapag-light lang ako sa umaga, pag alis ko, papatayin ko, pagdating ko sa hapon, ilalight ko. Basta po nasa bahay ako, may lighted candle ako. Hindi ka natatakot nakatira dito alone? No. Jesus is with me. Wow. Before po, anybody can touch me, dadaan po siya sa mighty hands of Jesus. No, not my daughter Len. Kaya po ako, pag kami pilgrimage, may nagbabiyahe, ganyan, magdadasal po ako na, salamat po sa pag-aangat mo sa akin, sa promise mo sa akin, at kasama ko pong maliligtas ang buong lahat ng kasama ko. Naaatal ko po sa sarili kong huwag kayong mag-alala. Hindi tayo makakrush, hindi tayo mababangga. Kasi nandito ako, kasi sabi ng Divine Mercy sa akin, hindi ka mamamatay nang wala sa aking grace. Mamamatay ka, nasa grace kita. And I take that. I carry that in my heart. Kaya po hindi ako papatayin, hindi ako susunugin, hindi ako babarilin, hindi ako sasaksakin. I'm not even alone here. Tama naman po yung Sacred Heart ko tsaka yung Nazareno ko. Dami. Yan, sa headboard ng kama mo. Opo. Ganda-ganda pa. Hindi po ako kumokontra doon sa... Nagsisimba lang ako eh. Nagsisimba na ako, that's enough. Hindi po ako kumokontra doon. Don't get me wrong. Pero ang kaya ko pong sabihin sa inyo ay para pong ganito. Kung tayo po'y magtatayo ng negosyo, hindi po pwedeng pag may bumili sa atin at may nagtanong, hindi mo alam kung anong iyong ibinagbebenta. Now, hindi ko po ibinebenta si Jesus, ang mahal na birhen, ang Panginoon sa langit. Sila po ay gusto kong ilapit sa inyo habang kayo din po'y kailangang lumapit sa kanila. Kailangan pong alam ko kung sino po yung ilalapit ko sa inyo. Kailangan ko pong malaman. Kaya po ako'y nag-aaral. Kaya po ako'y matiyagang manood ng mga istorya ni Daniel, ng istorya ni San Jose, ng sino si Ruth, sino si Esther, ano po yung
sabi po ay pag nakapag-misa kayo araw-araw ng 2 taon, nabasa na din po ninyo ang buong Biblia. Kahit tanong po nyo sa pare, totoo daw po yun. Siguro po, 3 beses ko na nabubuo yung Biblia. Kasi po, mula pa po ng bago mag-pandemic hanggang ngayon po, sa awa at grasya ng Panginoon, ako po'y nagsisimba araw-araw ng 6 o'clock. Wag lang pong ako'y no isang araw ay masakit po ang ulo ko at nahihilo ako. Pero hindi pa rin po ako titigil niyan. Meron po akong 6 na online kasi nasa bahay lang ako. Kailangan mabusog ako ng online mass. 1 araw lang po ang misa sa 1 araw. May 24 na oras po sa maghapon. Tama. May 7 araw po sa 1 linggo. May 30 araw po sa 1 buwan. Napakahirap po ba? Ako po ay naniniklohod sa inyo. Bigay po natin sa Panginoon ng 1 araw, 1 oras lang. Hindi po umaabot ang oras ng weekdays na misa ng 1 oras. 40 minutos lang po. Kasi mas mabilis po ang misa ng weekdays kesa sa Sunday. Ano po? Para pong sa aking pakiramdam, 2 hakbang po natin palapit sa Diyos. Siya po 4 na hakbang pasalubong sa atin. Andali lang po tayo magkakasalubong. Kailangan lang po tayo mag-umpisa. Ako po ay buong kababaang loob. Hindi po ako nagsasabing ako'y isang taong banal. Hindi po ito para sa aking kaligtasan. Hindi po ito ay para sa aking lang pagbabago. Sana po'y dumating ang panahon na itong isang interview at video na ito ay masabi nyo naman at kayo naman ang magpapa-video na 1 araw nakakapanood ako ng 1 video. Ang pangalan ata nung nag-video ay si Len, Sister Len Aligayo. Isang babaeng maldita, suplada, makasalanan, wardi-wardi ang buhay, magulo ang buhay, may 2 sets ng mga anak. Pero buong pagmamalaki ko pong kayang sabihin ngayon, meron po akong puso ni Jesus. Ibinigay ko din po yung puso ko sa Kanya. Yan na. Minsan po pag gusto ko siyang malapit na malapit ako sa Kanya, alam niyo po ang gagawin ko? Bubukas po akong lampshade. Dadive po ako sa kama. Tatago po ako sa blanket ko. Pipikit po ako pagkatapos. Lapit ng Diyos. Kayo po, saan niyo po siya nakakasama? Paano mo po siya hinahanap? Mula po ngayon, experiment tayo. Hanapin mo po siya sa bawat puntos ng iyong buhay. 1 araw lang po, makikita mo. May maririnig kang kanta. Ako po, lungkot na lungkot ako. Bigla akong makakarinig ng Christmas song sa kagagitnaan ng Abril. Sabi ko, padala mo yan, alam ko. Gaganon po ako. Sasabihin ko po sa kanya, padala mo yan, alam ko. Kasi chini-cheer up niya po ako. Ano kung kaibahan ng love affair mo with Jesus now than love affair with a man? And kasi ramdam ko po yung pagmamahal mo kay Lord eh. No comparison. It's out of comparison, ha? No words. No distance, no length, no measurement can compare it. Sabi nila sa akin, maganda ka naman eh. Even years, mga 5, 10 years, pagkabatay lang po yung anak ko ng aking asawa. Nung mga 5 years ago, sabi po sa akin, pwede ka pa mag-asawa, maganda ka pa rin. Why? Sabi ko, no. Ang kailangan pong sabihin ko ngayon sa Facebook is, I'm taken. Okay. I'm taken, fully taken. And yung aking status is absorbed. Fully absorbed.
kung sa bilihan, wholesale. Ano yon? Black. Okay. Okay na. I won't look for anything. I won't ask for anything. Ang lagi ko lang dasal, let me be your heart today. Please, pag po yung gabi na, sabi ko sa kanya, thank you for today. Please bless tomorrow. Masarap po. Talaga pong makukumpara ko. Imagine mo naman po yung mga pinagdaanan ko. Wala akong ginawa kundi ma-in love. Diyos ko, lahat po ipamimigay ko pag in love ako. Lahat pababayaan ko pag in love ako. Pero yung ngayon po, in love ako. Lahat din po ipapamigay ko. Ipamimigay ko sa inyo ang puso ni Jesus. Kasi in the end, yun din lang ang meron ako. But I love po. Pag nagbabarkada po ako, may mga kaibigan po ako, marami po akong kaibigan, pero sa awa po ng Panginoong Diyos, ang laki-laki po ng community na akag-akag po namin lahat-lahat. Tawag po namin doon yung 6 p.m. mass goers. Ang dami na po namin magkakasama na nagkikita-kita kami. Alam po namin kung sinong absent o anong nangyari doon. Absent siya. Kaya po pag absent ako, sabi nila, walang nakaupo dyan. Nasaan si Ma'am Len? Nasaan si Sister Len? Alam nila, may umupo dyan kahapon. Hindi namin siningil yung renta. Alam nila. So, parang, now, I am in a group na tama. And I am in a status na tama din yung pinupuntahan ko. So, whatever bad things that may happen in between, kailangan mangyari yon. Kailangan mangyari yan. Kasi mapapagtagumpayan naman. Are you afraid? May agam-agam na po ba? Opo, takot ako mamatay pa. Takot ako magkasakit. That's one of my prayers is because my cancer strain ng family ko. For many years, my prayer is, I'm cleansing the family tree. Cleanse our blood of cancer cells. So that's my everyday prayer, my minute prayer, my prayer every now and then. Because I want my family to be together na capable pa, masaya. Kasi once is gone, it's never the same again. Naranasan ko na pong namatay ang father ko. So, you cannot have a father even if may surrogate father or may mga tito ka na close sa'yo. A father is a father, and once a father is gone, it's never the same again. So, with my sister, I miss her. But once it's gone, it's gone. So, I miss my children now. But in my prayers, I'm with them. We call each other, we messenger each other, we talk by messenger. Pero, kino-contain ko ang sarili ko na pinalalaki na ng Diyos ngayon ang aking mga anak bilang creation niya, hindi ko na anak. So, I have to learn to let go. Ako po ay hindi ultimately happy siguro, pero yung sa status ng happiness na ito yung realm ng spiritual happiness, meron po ako noon.